Praise Jesus. Thank you, Lord. Stop rushing. So ano pong ibig sabihin nitong stop rushing? Huwag po tayong magmadali. Huwag po tayong magmadali sa lahat po ng ating mga ginagawa because kapag tayo po ay nagmamadali, tayo po ay nagkakamali. Madalas ng taong nagmamadali ay laging nagkakamali. Nagigets po natin? So bawat isa sa atin, the Lord wanted us to understand this matter. We need not to rush. Or itigil natin yung pagmamadali natin sa mga bagay-bagay. Nagigets po ninyo? Hallelujah. So nawa po ay nagets po ninyo yung nais ko pong i-share ngayong gabing ito. So andyan pa po ba kayo? Okay lang po ba na maki-heart po ako dyan at maki-comments po ako dyan? So our topic is stop rushing. Huwag po tayong magmadali sa lahat ng bagay. Kanina, nagkaroon kami ng konting fellowship ni Nanay Grace, hallelujah Jesus, and thank you Lord, for this opportunity. And alam mo yung inimpress sa akin ng Panginoon kanina na oo nga, we need to stop rushing. Kasi the moment na tayo po ay laging nagmadali or lagi po tayong nagmamadali sa lahat ng ating mga ginagawa, lahat po ng yun magba-vanish or lahat po ng yun ay pwede pong masira because of that rushing moments na meron tayo. When it comes to decision making, marami sa atin nagmamadali tayong mag-decision agad-agad. Marami sa atin nagmamadali tayong magkaroon agad ng ministry. Marami sa atin nagmamadali tayong magkaroon ng gift. Nagmamadali tayong ma-fan into flames yung gift. Marami sa atin nagmamadali tayo dun sa mga gusto natin agad, dumami ka agad yung tao natin, pero hindi naman nakikita yung good character natin. Hindi pa naman nare-reflect yung Christ-likeness sa atin, pero gusto na kaagad natin, maraming tao na kaagad ang mag-follow sa iyo. Gusto mo kaagad yung influence mo, ang laki-laki na, pero yung character mo naman ay pang bahay pa lamang yung character kasi nakakahiyang ilabas. Hallelujah Jesus. So nawa po ay natuto po kayo. Sa akin pong mga pinagsasabi or sa aking introduction. Hallelujah Jesus. So it is so important to stop rushing sa lahat ng mga pagkakataon. Wag po kayong mainip kung tayo po ay or wag po kayong mainip kung sakali man na darating yung panahon po na yung ibang tao, si kapatid na ganito, ang laki-laki na ng grupo niya. Si Sis, si Sis Beb, ang laki-laki na ng grupo niya. Bakit ako, hindi pa ako nagkakagrupo? Mas nauna nga ako sa kanya. Ganito, ganyan, ganyan. So many people or many of us as Christian, ganyan yung thoughts natin. Lagi tayo nagmamadali. Kaya madalas tayo nagkakamali. And alam niyo po ba na ang pagmamadali, yan po yung reason ba't mas lalo kang bumabagal. Hayaan mo na lang na mabagal ka. Yung pag-usad mo, hayaan mong mabagal. Mabagal ka magdesisyon, mabagal kang mag-catch ng gift kasi gusto mo sureball ka. Kasi kung kami ang tatanungin ninyo, hindi rin po kami nagmamadali sa mga mission. Alam nyo, kung nakikita nyo na year 2026 kami po ay nagmi-mission, kami po ay nandito lamang sa aming pong teritoryo for over 4 years. Kami-kami lang yung naglilihan sa isa't isa. Kami-kami lamang po yung nagpe-pray for each and everyone ng healing, ng deliverance. Kami po nagpaprapinsayan dito kasi gusto namin na maging sharp muna kami para paglabas namin, hindi po kami nakakahiya. Nasasabihin namin, I am a prophetic vessels of the Lord, pero hindi naman kayang i-interpret yung kanyang vision. I am a deliverance minister, pero ang alam mo lang na spirit, Jezebel spirit, spirit of lust, spirit of fear, spirit of shame, spirit of guilt, and so on and so forth. Leviathan. Gagayon. Lalaki. Anuhin mo na lang muna siguro. Tanggalin mo muna yung basahan. Yan. Para lumabas lang. Tapos, huwag na tayo maingay. meron kami visitor. Hallelujah, Jesus. So, ayun. So, nagets po natin? Nagets po ninyo yung nais ko pong i-share? Stop rushing. Hallelujah. Huwag po tayong mag-rush doon sa mga bagay na hindi naman nangangailangan ng rushing. Ang paglago, hindi po yung nangangailangan ng rushing. Ang pagkatapos ng ating mga trials, hindi po yung nangangailangan ng rushing. Everything, it will never or it never needs to be rushed, or need to be on rush. Nagigets po natin. Hallelujah, Jesus. So let us open our Bible in Ecclesiastes chapter 7, verse 8. Sabi po dito, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride.
So ine-emphasize po diyan, the end of a matter is better than its beginning. Nawa po ay makuha ninyo or ma-pick up niyo ano, sa pasimula, hindi naman po mahalaga 'yun, sa lahat ng ating ginagawa, 'no? Isa nga sa mga bagay na natutunan namin kay Papa Lo na hindi na baling pamali-mali ka sa simula, 'wag ka lang pamali-mali kung kailan nandun ka na sa finish line or nandun ka na sa finish moment. Nage-gets po natin? So, the end of a matter is better than its beginning. Lagi niyo po yung tatandaan, hindi na baling sa una nale-late ka, sa una hindi mo masyadong ma-catch up, kaya ikaw yung pinakamaraming tanong. Alam niyo po ba nung nag-start pa lang po kami ng ministry, nung nag-start pa lang ako na mag-obey kay Lord or mag-follow sa aking spiritual father, ang dami ko pong question. Halos lahat ng bagay ay kino-question ko na sa spiritual father ko. Wala akong ibang pinagtatanungan, only my spiritual father. Ano, ganun po. Kasi alam ko na siya yung tatay mo, 'di ba? 'Pag ikaw may tatay ka sa bahay, alangan naman sa tatay ng kapitbahay niyo kayo magtanong, 'di ba? "Papa, marunong ka ba mag-ano, magpanday?" 'No? Pero ang tinanong mo yung kapitbahay ninyo kung marunong siya magpanday, ano, hallelujah Jesus. So, when it comes to nurturing or when it comes to being nurtured, ang kailangan po nating puntahan is yung ating spiritual father. Tanungin po natin, ano, i-submit natin yung ating plans sa kanila. I-subject natin yung ating mga plans sa kanila. At ialis na po natin sa ating isipan yung kapagka tayo may mga plannings ay inine-neglect natin yung ating mga in authority. Nage-gets po ninyo? Yung inine-neglect natin yung ating, authority because of we have our own plans. Ano sasabihin, "No, pakialam naman diyan ni Pastor Carl, eh, own plan ko 'yan." Alam niyo mga kapatid, kahit na si Kuya Rainier, meron po yang meron na po yang life ministry. Alam niyo po ba may mga moments pa 'yan na lahat ng kanyang gagawin, mag-aano 'yan, katulad niyan meron siyang, touching community sa Tansa, sinasabi niya pa ho 'yan sa akin. "Apa, the Lord commanded me na meron akong touching community sa Tansa, Cavite. O ganito, ganyan po yung pinapagawa sa akin ni Lord." Sabi ko, "Sige, go." Ano po, pero alam niyo marami sa atin, we are not subjecting our plans unto the Lord. Basta na lang tayo makapagplano, 'di ba? Sabi nga kahapon, yung teaching kahapon, unguided paths, ano, yung unguided paths natin yung magdadala sa atin sa trouble. Pero 'pag guided ka, 'di ba? Sabi nga po ng Bible na, um, ang isang city na ang isang city po na naglalak ng counselor or ng council ay mabilis mapagsakin. Pero yung, city na punong-puno ng counselor na punong-puno ng counselor na nakasama, ano po, they will ano, hallelujah Jesus, they will stand. Praise Jesus. So natuto po tayo. So the end of a matter is better than its beginning. Alam niyo na nagsisimula po si Prophet Rainier sa kanyang ginagawa, hindi naman din po agad yan ay sharp. Nagsimula po muna yan na pamali-mali din ng prophecy, nagsimula din po yan ng may mga prophetic na hindi nagaganap, and then suddenly, naging sharp unti-unti. Ano po, because there is always a process in everything that we are doing. So lagi niyo po yung tatandaan mga kapatid, ano po, na wag po kayong magra-rush doon sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon because everything has its due time. Ano, sabi ng Bible in Ecclesiastes 3:11, He makes all things beautiful in His time. Eh paano naman magiging maganda yung kalalabasan niyan kung apurado ka? Paano naman magiging maganda yung kalalabasan ng pinapagawa ni Lord sa'yo kung ikaw naman masyado kang nagmamadali? Nage-gets po ninyo? Ako eh, 'no? Gusto mo kaagad, bukas agad. Binigyan ka ngayon ng vision, gusto mo vision na agad. 'Di ba? Ay, hindi na puwedeng magpabukas, ganito kasi ako, eh, 'di ba? O ayun, dahil nga ganyan ka, kaya hindi ka maayos-ayos ni Lord kasi pala desisyon ka, nauna ka pa sa desisyon niya. Yung desisyon niya nga next week pa niya ibibigay yung confirmation, eh, pero ikaw nauna ka na, gusto mo ngayong week na agad, 'di ba? Hallelujah Jesus, nage-gets po natin? 'Di ba, the end of a matter is better, ano, than its beginning. Kahit na po 'yan ay pamali-mali kayo sa simula. Nung nagsisimula naman po akong maging leader, sabi ko nga po sa inyo, marami na po akong member na nawala sa akin. Marami po akong mga member na sumakabilang kawan na. Ano po, hindi pa naman sumakabilang buhay, pero sumakabilang kawan lang. Ano, hallelujah Jesus. 'Di ba yung iba ang tagal na naming kasama, yung iba talagang years na namin na nakasama sa paglilingkod, pero imagine that people of God, eh, sumakabilang kawan pa nga, eh, 'di ba? Yung iba naman ay sumakawala na, ano, kumawala na sila dun sa kawan, ano, na nalipasan na ng kawan.
Hallelujah, Jesus. And praise the Lord. And God wanted us to understand na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ay hindi po nangangahulugan na tayo po'y magmamadali. 'Di ba? Parang pagtatrabaho lang 'yan. Hindi pwedeng bukas gusto mo 'yung sahod na agad, kakasahod mo lang ngayon. Kahit pa sabihin mong, pastor, ubos na kasi 'yung pera ko ngayong ano, kaya gusto kong sumahod na. Hindi mo naman pwedeng sabihin 'yan sa boss mo. So gano'n din po kay Lord. Hindi po porket ang tingin mo po'y wala ka ng oras, ang tingin mo po'y lahat na sila ay nagbongga na sila ng ginagawa kay Lord tapos ikaw ay walang-wala pa, parang feeling mo unproductive ka, et cetera, et cetera. Kapatid, take time. Be patient. Hallelujah, Jesus. Gumawa ka lang ng gumawa. Alam niyo kaya po tayo nara-rush? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kayo nara-rush? Sige nga po, mag-comment nga po kayo diyan. Sa tingin niyo bakit po kayo nara-rush? In your own perspective, walang maling sagot. Bakit po kaya? Thank you, Jesus. Wala akong nakikitang comments. Minsan po feeling mo wala ng oras, gano'n. Parang, alam niyo 'yun, parang ikaw na 'yung may hawak na oras kaya ka nagmamadali. Amen. So no time. So kaya tayo kaya tayo nafe-feel natin na unproductive tayo kasi totoo 'yun, mahilig tayong mag-compare. Mahilig tayong tumingin in advance, "Oh, wala na akong oras. Naku, Diyos mio, kailangan magawa ko na ito," ganyan, ganyan. Mahilig tayong mag-compare. Ko-compare mo sa yung gawa mo, iko-compare mo dun sa iba. So ang ending, pressure ka. Ang ending, nagmamadali ka. So that's the reason why tigilan na po natin yung pagtingin natin lagi sa ating kapwa. Tigilan na natin yung lagi nating titingnan kung ano yung trabaho, yung ginagawa ng iba. Nagigets po ninyo? Kaya alam niyo maraming nagiging self-righteous. Bakit po kaya maraming nagiging self-righteous? Because ang tingin na nila sa sarili nila, perfect na sila at hindi na sila magkakamali. That's why ang tingin na nila sa ibang tao, 'di ba? Perfect na yung gawa nila. Hindi na sila nagkakamali. Lahat ng kanilang sabihin tama. Ayun, may tama sila. Tama nga lang sa utak. 'Di ba? Kasi gano'n na yung perspective nila. Masyado ng high and mighty yung perspective. Wala na do'n sa humbleness. Alam niyo, kapag dumating tayo sa point ng buhay natin na we become self-righteous, wala na po tayong pakikinggan, eh. Hindi mo na papakinggan yung leader mo kasi bakit? Right ka nga, eh, 'di ba? Never ka naging left. Right ka lagi. Tama ka lagi. Urababashaya. 'Di ba? Mahilig tayong mag-compare, mahilig tayong magkumpara, mahilig tayong, gumawa ng mga bagay na nakakapagpa-pressure sa atin, na nakakapagdala sa atin ng mga bigat. Ano po, na 'wag niyo pong isipin kung paano po kayo nagsimula, 'di ba? Nung nagsimula nga po ang WTJR, di nga namin inisip na wala kami, eh. Ang dine-declare lang namin lagi mayaman yung tatay namin sa langit kung bakit meron kami ngayon, 'di ba? Nung nagsisimula po ako na mag-mission, alam niyo po sabi ko sa inyo, wala rin po akong phone dati, ngayon dalawa-dalawa na ang cellphone ko, 'di ba, 3 pa nga, eh, 'di ba, i-bless na natin yung isa dun sa sa isang tao, 'di ba? Kasi bakit? Before, ang aking cellphone hindi kaya mag-share ng screen, 'di ba? Nahihirapan pa po ako, ngayon may mic pa, samantalang nagsimula ako wala akong ganito, 'di ba? You see, people of God, we need to understand, 'di ba may pailaw effect na ako ngayon, samantalang nagsisimula ako wala nga akong ilaw dito, ang dilim-dilim nga dito, eh, 'di ba? Nage-gets po ninyo? 'Di ba ngayon may pa-table-table na ako dito, nagsimula nga kami wala nga kaming table dito, eh. 'Di ba lupagi lang sa sahig, eh, nakalupasay lang diyan sa sahig, eh. Hmm, 'di ba that's the reason why we need to see kung ano po yung magiging ending nung mga bagay na yun. Kaya sabi dito, "The end of a matter is better than its beginning." 'Wag niyo laging titingnan na dapat sa simula perfect na. Kasi 'pag tiningnan mo yan sa simulang perfect na kaagad, ay pagdating niyan sa dulo mali-mali yan. Trust me, walang gano'n. Gano'n din sa pagse-serve natin kay Lord, sa una hindi po magiging maganda ang pagse-serve natin, nandiyan yung persecution, nandiyan yung trials, nandiyan yung alam mo yung gusto mo ng madala yung pamilya mo pero hindi mo naman madala-dala, 'di ba? Gusto mo ng dalhin yung mga kaibigan mo pero,
ang tawag sa iyo si Bible man or kaya naman ay si pastora, pastor, and so on. 'Di ba? Nage-gets po natin? Hallelujah. Totoo po 'yan, eh. 'Di ba yung tipong naalala ko nung nag-start pa lamang si Pastor JR, yung spiritual father ko, sabi niya, yung si Tito Pio nun dati, yung tito niya, kapag pumapasok yun ng bahay nanggugulat yun, sasabihin niya, "Ako si Batman," mga gano'n. Ah, ang ginagawa niya hinahagis niya yung ano, hinagis niya yung Bible. Gano'n kasi nakikita siya na nagbabasa baka kasi ganito. So hindi madali yung beginning niya. Ano, tinatago niya pa yung Bible para lamang ano, para lamang siya makapagbasa kasi nakakahiya. Tinatago niya rin yung pagpe-pray niya kasi nakakahiya. Alam niyo mga kapatid, kapag ako nagpa-on the spot ng prayer dito, pag ako nagpa-on the spot ng mga magpe-pray ngayong oras na 'to dito, 'di ba, yung iba diyan magiging Batman 'yan, yung iba diyan Batwoman, 'di ba, mga kamag-anak sila ni Batman. Ano, "Ba't ako? Ba't ako pass? Ba't ako gan'to? Ba't ako?" They are not prepared, because they think they wanted to be righteous, they wanted to be perfect. Hindi po, hindi natin kailangan sa simula na palagi tayong perfect na kaagad kung tumingin, 'di ba? Kung perfect ang hinahanap namin dito, di sana wala ka. Bakit tingin mo perfect ka, 'di ba? Tingin mo kapatid perfect ako, kaya ako naging pastor, kaya ako nandito, I'm not perfect. Ako na po nagsasabi sa inyo, I have a lot of flaws. Yung mga leader ninyo, sino dito may mga leader? Yung mga leader ninyo hindi yan perfect. Maaaring sa harapan ninyo ang lalakas niyan pero pagtalikod niyan, hindi mo alam yung luha niyan. Maaaring sa harapan ninyo naka-smile yan pero pagtalikod niyan may dinidilya na problema. Tapos ikaw, pasakit ka pa sa ulo, dagdag ka pa, eh. Nage-gets po ninyo? Pero hindi naman namin tinitingnan kung gaano kabigat yung responsibility bilang leader. Ang tinitingnan namin, Lord, sa simula lang naman kami mahirapan, eh. Pero sa dulo makakahinga rin kami ng isang, "Ay, thank you Lord, kasi may natapos." Ano, and sinabi dito, "And patience is better than pride." Ano po, yung mga tao po na mahilig magmadali, sila po yung mga prideful. Sino po ditong mahilig magmadali? Wala, lahat patient. Congratulations. Wala sa inyong prideful. No, akala kasi natin 'pag sinabing pride hindi ka namamansin, 'pag sinabing pride ano, sumasalungat ka lagi sa sasabihin ng mga taong kaharap mo, that is pride for them. But pride is not like that. Ang pride ay kapagka nagiging ano na tayo, hindi niyo ho ba alam na kapag nawawalan ka ng pasensya, ay nagiging prideful ka na sa harapan ng Panginoon nang hindi mo alam? Imagine niyo sabihin ng Panginoon, "Okey anak, maghintay ka." Tapos ikaw hindi ka makahintay, anong tawag sa'yo? Prideful, 'di ba? Alangan naman tawagin kang patience, alangan naman tawagin ka na ano, righteous man or righteous woman of God, 'di ba? Kaya nga po lagi kong ine-emphasize sa bawat isa na don't overthink much. Ano po, hindi natin kailangan mag-overthink ng much. 'Di ba, ba't ko iisipin yung 10,000, eh, isipin ko muna kung ano yung meron ako ngayon. Binigyan ako ng 10, 5, 50 tao, ito muna iisipin ko saka ko naisipin yung 1,000 'pag nandiyan na. Saka ko naisipin yung 10K 'pag nandiyan na. Saka ko naisipin yung milyon 'pag nandiyan na. Nage-gets po ninyo? Pero ngayon pa lang magte-training na ako patiently. Para 'pag dumating yun, hahawakan ko siya ng tama. Para 'pag dumating yung good ministry na ibinigay sa akin ng Panginoon, mahawakan ko ng maayos. Are you learning, people of God? Parang hindi yata natuto, parang nakakatamad na, 'di ba? Wag na kayang magturo. Tuloy ba? Hallelujah. Tuloy natin? Oo, hangga't dito na, okey na 'to. Sige guys, thank you so much. Hallelujah, Jesus. So number one thing, ano po na nais kong i-share sa inyo is stop rushing to desire. Marami sa atin ang hilig na mag-desire. Sino dito maraming desire? Gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko maging healer, gusto ko maging deliverance minister, gusto ko mag-prophecy, gusto ko ang dami niyong desire. Gusto ko maging leader, gusto ko maging yan, gusto ko mag-asawa na, gusto kong magkaroon ng housewife na, gusto ko magkaroon ng husband na kaagad, tapos 'pag nandiyan na yung pamilya, hindi mo naman mahawakan ng tama, 'di ba? Kaunting bagay, tampuhan kayo, batuhan kayo ng plato, kutsara, tinidor, baso. Akala niyo madali 'yun? Trust me, people of God.
Sasabihin ng iba, "Ha, gusto ko na mag-asawa para makatakas ako sa responsibilidad." Ha? Yung oh, sige, okey lang, 'di ba? So, nage-gets po ninyo? Many of you, you are desiring much. Gusto ko na kaagad magkaroon ng maraming tao, gusto ko na kaagad magkaroon ng maraming grupo, gusto ko na kaagad magkaroon ng maraming tuturuan. Nagsimula nga ako 2 lang tinuturuan ko, eh. Alam yan ni Kuya Yo, 'di ba? Minsan na 4, yung isa dun aandap-andap pa, 'di ba? Lulubog lilitaw para siyang kabote, 'di ba kung kailan yung trip. For over how many years? For over 5 years. Ngayon nga lang ako naka-experience ng ganito, eh. Magle-led ka, ilan tayo ngayon, 10, 11, 12, 13, mga 14. Parang normal normal na yung 14, 15 katao araw-araw. 'Di ba minsan umaabot ng 22 o umaabot ng mas higit pa diyan. Are you with me? Ah, alam niyo ang katwiran ko kahit isang tao lang ang umattend ngayong gabing ito, kapatid magtutuloy ako na mag-preach ng word ni Lord. Kahit po si Sis Bev lang nandito, kahit po si Nanay Ann lang ang nandiyan para makinig sa akin, I will continue to preach the word of God. I will continue to preach kung ano yung pinapasabi ng Panginoon ngayong gabing ito, kahit hindi ka na makinig. 'Di ba? Hindi ko nga alam niyo po habang nagtuturo ako ngayon, hindi ko nga po expected, hindi po ako nag-e-expect na lahat po kayo matututo, eh. Hindi po ako nag-e-expect na lahat po kayo ay magkakaroon ng, lahat po kayo ay merong desire niyan. Desire mo lang na mag-join, pero ang tanong, desire mo bang makinig ngayong gabi? That's the question. Yan po ang tanong. Desire mo bang makinig ngayong gabi? Hmm, baka nag-join lang tayo, pero hindi naman natin desire na makinig. Puwede kasi nag-join ka diyan pero you're not listening. Maaaring ngayong oras na 'to nag-scroll up, scroll down ka sa Facebook. Maaaring ngayong oras na 'to nagtitingin ka kung saan ang banda yung may sumabog, 'di ba? Nagtitingin ka kung saan ka banda yung may sunog kanina sa sukat. Hmm. Trust me, people of God. At puwede rin namang busy ka ngayon, puwede rin naman nasa work ka ngayon, pero you are multitasking, 'no, nakikinig kang mabuti. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, stop rushing. Stop rushing to desire many things. Hayaan niyo munang mag-mature kayo sa isang bagay. Alam niyo bago kayo mag-desire ng marami, start mo muna sa isa-isang desire, 'di ba? Huwag mong bibiglain, 'di ba? Huwag mong bibiglain, mahihirapan ka. Alam niyo na-experience ko 'yan, eh. Before kasi I have a lot of credits, ano. Sabi ko nga para magandang pakinggan, credits, 'di ba? Magandang pakinggan, hallelujah. Because I have a lot of credits before nung gusto kong bayaran na agad sabay-sabay, mas lalo akong nabaon sa utang. Mas lalo akong nabaon sa credits pala, 'di ba, para sosyal. Mas lalo akong nabaon sa credits. So, ang ginawa ko inunti-unti ko, and dun ko na-realize na, Lord, pati pala sa paggawa sa'yo, pati pala sa paglilingkod namin, Panginoon, hindi pala kailangan bibiglain namin. Hindi pa puwedeng gusto mo kaagad bukas sa change ka na, walang gano'n, oy, 'di ba? Sino ditong one day lang na change na? Sinungaling ka, 'di ba? Totoo 'yan. Kung may nagsasabi sa inyo na after 1 month na change ka na, yung as in fully change ka na, sinungaling ka. Ako naniniwala diyan. Because time will come that the enemy will tempt you again, will try you again. At dun mo palang masasabi na totoong may nabago na sa'yo kapag napagtagumpayan mo na yon. O dati iyakin ka nga, eh. 'Di ba nasabihan ka lang ng ano, hindi ka nga masarap maglutuan, eh. 'Di ba? Yung cake mo nga hindi nga masarap yung lasa, eh. 'Di ba? O ngayon, na-overcome mo na. Sabi mo, "Wow, grabe na-overcome ko na for over 1 year. Hindi na ako affected sa pambabash nila." Eh, ngayon itinaas yung pambabash. Mas hinigpitan, pinost ka ngayon sa Facebook. "Wag kayong o-order dito, scammer." 'Di ba? Yung o-order diyan, scammer 'yan, 'di ba? Hindi sulit yung 250, lasang pang ano lang, pang 50, 'di ba? Yung brownies, mga gano'n, 'di ba? Eh, di iyak ka na naman.
Punta ka na naman kay pastor, "Papa, pa, pa-pray over nga. Nakakainis kasi. Galit na galit ako." Hmm, triny ka, bumagsak ka. Oh, you see? Eh, 'wag natin tayo masyadong mag-desire. Alam niyo mga kapatid, ang i-desire niyo lang lagi tayong mapalapit kay Lord. Kahit nagkakamali ka, kahit bumabagsak ka, always desire to come back to the Lord. Always desire to come back to Jesus. Pero kung ang desire mo maging perfect, walang gano'n, oy. Righteousness lang ang binigay sa atin, hindi perfection. There is only one perfect, and His name is Jesus. Meron pa palang isa, si Perpekto. Perpekto, eh. Yun yung pangalan niya, 'di perfect siya. Perpekto. 'Di ba? Never siyang hindi perfect kasi Perpekto pangalan niya, eh. 'Di ba? Kidding aside, people of God. 'Di ba? Na-notice niyo? Kapag ang tingin mo sa sarili mo hindi ka na magkakamali, dun ka lalo nagkakamali. Tama, mali? Kapag ang tingin mo on fire ka na, tignan mo mamaya-maya lang burnout ka. Kapag ang tingin mo akala mo, "Ay grabe, in favor na ako ni Lord." Tapos darating yung moment na hindi niya sasagutin yung prayer mo, favor pa yan? 'Di ba? Wala, back out na, backslide na, lukewarm na. Kasi bakit? Hindi na nasasagot ni Lord yung prayer, eh, 'di ba? Sunod niyan, aanuhin na si Lord, 'di ba? Ku-questionin na ang Panginoon. Natuto po kayo? Nawa po ay meron kayong matutunan. Ano po, don't rush to desire. Ano po, pagdating po sa gift, pagdating sa ministry, pagdating sa tao, pagdating sa wedding, pagdating sa marriage, pagdating sa pagpapamilya, pagdating sa paglalagay ng leader, huwag kayong magmadali. Don't rush in everything. Everything has its own time. Sabi po ng Proverbs chapter 19 verse 2, desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Emphasize ko 'to, desire without knowledge is not good. Kaya kapatid, kung puro kayo naghahabol sa knowledge, 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 tapos wala naman yung right desire, sayang ang knowledge. At kung meron ka naman desire pero you're not aiming for knowledge, sayang din yung desire na yan. Dinidesire ko nga pastor na maging pastor ako. Alam niyo po ba sa 7 years ko, ang dami ko nang na-encounter na taong ganyan. Na sasabihin na, "Alam mo pastor, gusto kong magpastor." Hmm, eto yung pinakamalupit dun. Maraming mga tao or marami akong na-encounter na nagsabi sa'kin, "Pastor, alam mo dinidesire ko mag full-time na minister na." Ngayon ang tanong ko sa kanila, "Oh, hindi mo ba wala ka pa bang knowledge sa pagfu-full-time o ready ka na bang mamura?" "Pastor, pagdadaanan ko yon." Sabi ko, "Hindi lang pagdadaanan, tatawiran mo lahat." "Oh, ready ka na bang mapalayas ng bahay?" "Ay pastor, pati ba yun? Kailangan ba 'pag full-time ka papalayasin ka sa bahay?" Papalayasin ka, 'di ba? Mapapalayas ka kasi wala ka ng ambag, eh. Mapapalayas ka kasi wala ka ng ambag. Ratatabarashia larababa. Nage-gets ninyo? Kaya alam niyo mga kapatid nung nag-start pa lamang po ako, leader pa lang ako, nag-ask ako sa spiritual father ko pa "Pastor, mag-aaral po ako ng Bible school." Anong sagot niya? "Bakit?" Sabi ko, "Para pagka dumating yung time na maging pastor din ako katulad mo, nandun yung desire, maging pastor katulad mo or maging leader katulad mo, ready po ako sa trabahong ibibigay sa akin ni Lord para hindi naman ako mukhang ewan." 'No, para 'pag tinanong ako about hermeneutics, eh, meron naman akong ibubuga. Kahit na baga lang, kahit wala ng ano, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. 'Di ba nage-gets ninyo? Are you with me, people of God? Don't rush or stop rushing to desire. Alam niyo mga kapatid, one step away lang, one step every way. One step lamang 'pag magde-desire tayo. Pag-aralan niyo munang mabuti kung ano po yung dine-desire niyong 'yan. Alam mo pastor, dine-desire ko talaga ang prophetic. Alam mo may nakita akong gan'to, may nakita akong ganyan. Ayun, nga bells.
Walang knowledge. 'Di ba? Kaya nga anong sabi ng Bible, "My people perish because lack of what?" Ayaw po mag-continue. Lack of what? Knowledge. So every desire that has no knowledge, it will bring you to perish. Oh, I desire na maging full-time. Ayun, out of knowledge, nag-full-time, perish. Naging pulubi. Sabi ng Lord, ipo-provide niya yung lahat ng kailangan. Bakit ako nagpe-perish ngayon? Mangmang, foolishness, no knowledge. Akala kasi nila pag nag-full-time, sabi daw kasi ni Lord. Eh, sinong Lord? Yung Lord ng ML? Lord ng Tower? Drug Lord? Ano? Co-Lord? Hope you are learning tonight, people of God. Desire without knowledge is not good. Kaya po importante po na magkaroon tayo ng knowledge. Kaya alam niyo itong discipleship na ito, mahalaga to mga kapatid. Huwag niyong binabaliwala ito. Huwag niyong isasawalang bahala yung mga pag-aaral natin katulad nito. Yung mga SFM na yan, yung discipleship making, Sunday service natin, yung one-on-one fellowship natin with our spiritual father kapag may time tayo, mag-prepare tayo. Sabi ko nga, pagurin nyo yung spiritual father nyo. Dapat pag nagpangita kayo, wala kayong sasayanging oras. Kung pwedeng hindi na kayo matulog, wag na kayong matulog para lamang sulitin nyo sila. 'Di ba? Alam nyo, naalala ko nga yung invitation ngayong June sa Tacloban. Alam mo, sabi nila, Pastor, ready na kami sa iyo, ha? 'Di ba, pagdating mo dito, walang tutulog. 'Di ba? Uubusin namin lahat ng dala-dala mo dito. 'Di ba? Para pag alis mo, meron kaming knowledge, meron kaming fire na maibabato rin doon sa mga ma-encounter namin. Sabi ko, amazing. Kasi hindi lahat ng tao, they are willing or they are desiring to listen. Alam nyo, many of you, you are desiring for gift, but you don't desire to listen. Many of you are desiring to be a minister, but you are not desiring to be led. Many of you, you wanted to preach in a platform, but you don't want teaching. Many of you, you are desiring much to improve, but you don't want or you don't desire coaches that will improve you. Hallelujah, Jesus. Marami sa atin gusto lang nating maging magaling pero ayaw natin ng may nagko-coach sa atin. Gusto lang natin na maging ano tayo, maging famous tayo pero wala naman tayong right action. Alam niyo po ba? Huwag tayong maging katulad ni Barnabas. Ano po, in this matter. Si Barnabas kasi naging rush masyado sa pagde-decide eh. To the point na nung inalis siya doon sa pagiging kasama ni Paul, wala na po ulit nabanggit doon kung ano bang nangyari na kay Barnabas. Hindi po natin alam kung siya po ba ay sumikat na apostol. Ano? Pero lahat ng mga tao na na-link in kay Apostle Paul, nag-focus sa knowledge, nag-focus or nag-desire na ma-equip, ma-train, at ma-practice. They become great people like their teacher. Eh alam niyo, sabi ng Bible, hindi tayo makakalampas sa mga nagtuturo sa atin. Pero kung mag-aaral tayo ng mabuti at i-absorb natin yung lahat ng knowledge ng nagtuturo sa atin, ang sabi doon, we will become like our teacher. Magiging kasing galing tayo ng ating teacher. Nagigets po ninyo? So desire without knowledge is not good. Kaya kapatid, kung magde-desire ka na maging minister, sana i-desire mo rin ng pakikinig at pagsasubmit at pagsasubject. Huwag self-promoted. Sana kung i-desire natin na maging gifted or maging anointed vessel ni Lord, sana i-desire mo muna yung crushing bago yung gifting. Sana i-desire mo muna yung crushing bago yung oil. Kasi many of us, we desire oil, but we are lack of knowledge that when we receive this oil, we are in a war. We are in a battle.
Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Natuto po tayo? Di ba, many of us, we are desiring much, but we are not desiring to have little. Sino po dito ang gusto ng konti lang? Malamang wala magtataas sa inyo. Kasi wala sa ating gusto ng konti lang ang mayroon sa atin. And that reveals, kapatid, that you have a self-ambition pa sa iyong sarili. Alam mo, dapat maging contented ka eh. I-desire mo na kahit konti lang, Lord, okay lang kahit isang tao lang ang ibigay mo sa akin, Panginoon. Basta pag iigihin ko yan, pagbubutihin ko, tuturuan ko ng mabuti. Lord, okay lang sa akin kahit 5 tao lang. Basta, Panginoon, magkaroon po ako ng successor. Si Elijah nga, isa lang successor eh, si Elisha. Diba, si Moises nga, isa lang yung successor niya eh, si Joshua. You see, people of God, nakita niyo po, that's the reason why bakit hindi natin kailangan magmadali, pero wag ka rin magmabagal. Don't stop rushing, but stop slowing. Dapat maintain yung momentum mo ng pag-walk sa Panginoon. Kaya nga nakalagay dyan, walking the Jesus road. So we need to be in the momentum in walking in the Jesus road. Hindi po pwede na tayo po ay puro desire, puro gusto mo, pero ayaw mo namang maging knowledgeable about sa gusto mo. Gusto ko maging magaling na minister, pero ayaw mo magpaturo sa isang minister. Kasi alam mo na lahat. Sasabihin sa'yo ni Lord. No? Ngayon, bigyan kita assignments. Diba? Gusto nyo magkaroon tayo ng assignments? Diba? Bigyan ko kayo ng assignment, makinig kayong mabuti. Diba? Ang assignment ko sa inyo, magpakababa muna kayo, mag-subject muna kayo sa mga leader ninyo. Hallelujah, Jesus. Mag-take down notes kayo kung kinakailangan as a way of subjection. At sana yung tinake down notes ninyo ay nasa mind din natin, nakaregister. Hindi lamang sa notes. Maraming ganyan, pag tinatanong ko, ano natutunan mo? Wait lang po, magbubukas ako ng notes. Eh di wala ka natutunan, pero may na-notes ka. Di ba? Kasi kung totoong natutunan mo siya, hindi mo kailangan ng notes to prove that you learn. You can share your learning without taking notes. Hallelujah, Jesus. Nagigets po ninyo? So stop rushing to desire. Tigilan na natin yung masyado tayo nagmamadaling mag-desire ng mga bagay-bagay. Ano kung hindi ka pa nilalagay ng Panginoon sa pagiging leader, ibig sabihin lang nun ay hinire-ready ka pa ni Lord or hindi ka pa ready or hindi ka pa para doon. You need to understand these people of God. At sabi doon, how much more will a hasty feet miss the way? Ang isang paang laging nagmamadali, alam mo yun, reckless, gumalaw. 'Di ba? Ano pa kaya daw yun? 'Di ba? So, ibig sabihin ng isang tao, in character, kung titingnan natin, yung isang tao na laging nagmamadali sa kanyang pupuntahan, nami-miss niya yung daan, nami-miss niya yung way. 'Di ba? Nami-miss niya po yung way. Kasi masyado siya nagra-rush eh. Hindi pa nga sinasabi ng Lord na mag-go, nag-go na. Ay di yun, na-imprison siya lalo. 'Di ba? Rabababashaya. Are you guys learning? Hallelujah, Jesus. Eh alam niyo mga kapatid, hindi naman natin kailangan magmadali o hindi rin natin kailangan magbabagal. Hallelujah, Jesus. But we need to stay in the momentum. Huwag tayo masyadong OA. Ano? Hallelujah, Jesus. So number 2, stop rushing about your goals to achieve. Huwag po kayong magmadali doon sa mga goals na nais nyong i-achieve. Sino po dito may goal plan or may planner? Sino po dito yung nag-check sila ng kanilang goals? Kasi ako may ganun ako eh. Nagno-notes ako ng mga dapat kong i-check. Halimbawa, goal ko, makabili ako ng iPad. Pag nabili ko yun, checkan ko yun. Okay, goals achieved. Okay, goals ko na magkaroon ako ng international connection. Nagkaroon ng international connection, check, goals achieved. Sino po ang nagaganon sa inyo? Meron po ba kayo? O diary ang ginagawa nyo?
Amen. That is a good character. Magandang character yan. Hallelujah. Magandang character po yan na meron tayong planner. Kasi para alam mo kung paano at paano ka aaksyon. Ibig sabihin, hindi ka nagmamadali, pero hindi ka rin nagmamabagal. Kasi alam mo yung tatrabahuin mo eh. Alam mo yung goal mo eh. 'Di ba? Hindi ka nagmamadali kasi alam mo, na-estimate mo na knowledgeable ka. Parang like for example, I was asking Lord, I was asking for tablet para magamit ko siya kapagka ako ay nag-o-online para mas malaki yung nakikita ko sa kanila and para madali na po akong mag-present and so on, 'di ba? And then And then nakalagay yun dun, magkano yung presyo, nakalagay po yun dun, ito yung price na tina-target ko. Tapos nagse-set ako sa aking sarili na, alam kong matagal pa itong matapos. So hindi ko mamadaliin yung sarili ko. I-a-achieve ko yun hanggang sa ma-achieve ko yung pambayad. Hanggang sa ma-achieve ko yung perfect na moment para ako ay mabumili na ng tablet na yun. And then saka na ako mag-goal ng laptop. Because I made a choice. Kasi dalawang choice yun eh, pwedeng tablet, pwedeng laptop. But I was asking the Lord, Lord, kasi merong vision sa akin ng Panginoon regarding sa laptop eh. May pinakita ang Panginoon regarding sa laptop. And I do believe na hindi pa yun dumarating. So I just waiting for that person. Hinihintay ko lang yung tao na yun. Po. Pero that is given to me by the Lord. Siguro a month ago na. 'Di ba? Or pagpasok ng 2026, the Lord showed me, po, that there is somebody. Pero hindi ko i-describe sa inyo, pero kilala ko at alam ko. 'Di ba? Pag dumating yung moment na encounter ako ng tao na yon, kilala ko siya. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon yung mukha niya, pinakita ng Panginoon yung kulay ng balat niya, pinakita siya sa akin ni Lord na this person given me these things. Sabi ko, Lord, sige, hintayin ko na lang yan, mag-tablet na lang muna ako. So I was planning to buy tablet before April, So birthday gift ko na rin yun sa sarili ko. Hallelujah, Jesus. And you see, people of God, 'di ba? It is a goals to achieve. Bawat isa sa atin dapat meron tayong goal na ina-achieve. Dapat meron tayong goal sa lahat ng pagkakataon. Mapa-ministry man 'yan, people man 'yan, sa school man 'yan, sa business man 'yan, we need goals. 'Di ba? Kahit po sa mga nagtatrabaho dito, alam niyo po ba 'pag pumasok kayo ng Jollibee, meron pong pag-uusap 'yan bago mag-start ang inyong duty. Meron po kaming tina-target na goal kahit saang industry ka, gasolinan 'yan, 7-Eleven 'yan, mini-stop 'yan, may goal doon. Bini-breakdown doon ng manager, eto yung instructed goal natin ngayong araw, kailangan maka 55,000, kailangan gano'n. Gano'n din po sa church, may tinatawag kaming feasibility study. Okay, ngayong year na ito ang na-achieve natin ay 1,000,000 halimbawa. O next year ang goal natin na ipag-pray sa Panginoon mas maging generous yung mga tao, maging 2,000,000 yung ating pong or yung ating seeds na malilikom for the whole year para mas lalo nating ma-reach out yung mas maraming tao, magawa natin yung lahat ng pinapagawa ni Lord. Nagigets po ninyo mga kapatid? So that is a goals to achieve. Importante po yun. Sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 3, for the revelation awaits an appointed time. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, every word of the Lord has appointed time. Huwag nating pangunahan yung appointed time ni Lord. Many of you are prophesying. Many of you dream dreams, but you appointed wrong timing. Porket pinakita sa'yo ni Lord yung vision ng 2026 na magkakaroon ka ng poging-poging mapapangasawa, gusto mo the year 2026 ay mag-asawa ka na kaagad. There is always an appointed time. Are you with me? Hindi porket pinakita ng Panginoon year 2025 na ang business mo ay lalago, ay ganun na lang yun kadali. There is always a time or appointed time para lumago ang business. Pansinin nyo, kapag premature po yung business na inyong ilo-launch, 'di ba? Gawin na lang nating example yung nangyari kay Diwata. Pero si Diwata ay may matalino pa rin kasi may investment siya. So hindi pa rin siya naghirap ng todo kasi may business siya. May investment siya. Nag-invest siya ng bahay. Nag-invest na siya ng sasakyan. Fully paid. Nag-invest siya ng ilang pera. So kahit na bumagsak man siya, nagkaroon siya kasi ng premature release eh.
'Di ba nagkaroon ng kasikatan tapos biglang bumagsak. Hindi niya na-maintain yung kasikatan. Hindi niya na-maintain yung pagiging sikat ng kanyang business. Nage-gets po ninyo? That's why if the revelation are premature release in your life, the appointed time, you will miss it out. Kasi bakit? Nag-rush ka eh. Nagmadali ka eh. 'Di ba? As a prophetic people, we have the capacity to determine or to know the timing of the Lord. Hindi pwedeng reckless tayo. Hindi pwedeng sasabihin mo doon, sinabi kasi ng Lord ganito yung araw. Ha? Kahit nga yung pagbabalik ng Panginoon, wala pang perfect na day eh. Maaaring sabihin sa'yo ng Panginoon that this is His plan, but you need to discern the time. Are you learning? Hello? Meron pa po ba akong kausap dito? Stop rushing. Stop rushing. Because every revelation has its appointed time. Hallelujah. O ngayon, nireveal ng Panginoon. Uy, pastor, alam mo ba, nireveal sa akin sa dreams na ako raw po'y gagamitin ni Lord sa deliverance ministry. O anong ginawa mo? Habang hinihintay mo yung appointed time, nag-training ka? Nagpa-train ka? Wala pastor, tumunga nga lang ako, tapos inintay ko yung appointed time mo. Sige, disappointed ang aabutin mo. Disappointed time. Nandun na yung revelation, gagamitin ka ni Lord in authority. Gagamitin ka ni Lord in deliverance ministry. Pero ang tanong, hallelujah Jesus, balik tayo dun sa number 1. Habang ina-achieve mo ba yung desire na ibinigay sa'yo ng Lord, nagkaroon ka na ba ng knowledge or ini-impart mo na ba or isinet mo na ba yung sarili mo to gain that knowledge that you needed when the time appointed come? Alam mo, pastor, sinabi ng Panginoon, magiging magiging abogado, pero hindi ka nag-aaral. So, paano ka magiging abogado? Sorry for the term, abogago, yun, pwede. Yun ang kakalabasan mo doon. Pastor, gusto ko maging pulis, kriminal ang aabutin mo. Kasi bakit wala yung knowledge time? Wala yung training time. Yung knowledge na yun, ito is equivalent to training. Every desire that has no training is equals to disappointed time or disappointment. Because every revelation awaits appointed time. Guys, hope you learn. It speaks of the end and will not prove false. Imagine nyo yun, people of God. Sabi doon, nagsasalita siya ng tapos na, pero hindi masasabi na siya ay nagsisinungaling kasi ipupulfill yun ng Panginoon. Year 2023, the Lord speaks to me through a person. Ang sabi niya, Pastor Carl, I saw your ministry. Kulang-kulang pa yung mga gamit ninyo at ganito, ganyan-ganyan. Pero alam niyo po ba ang sinasabi niya, yung end, yung WTJR, hindi po yung current or hindi po yung present ministry ko that time na binigay sa akin yung prophetic word na yun. Na ang sabi doon, pupunuin niya yung bawat upuan. And nakita ko na ang fulfillment nun ngayon pa lang yung appointed time nung nasa WTJR ako. Kasi unti-unti ni Lord na pinufulfill na punuin yung mga upuan. Unti-unting pinufulfill ni Lord na punuin yung mga instruments na meron kami. Dati hindi kami makapag-event ng katulad ng EGR na yan kasi walang ibang na-attend. Kung 3 lang kami, alam niyo po ba, first EGR namin, 4 lang yata ang in-EGR namin. 4 na tao lang, 5 po ako. Totoo yan, 2 days pa yun. Pero ngayon nakita namin it is more than 5. And thank you Lord. Hallelujah Jesus. And we are expecting or we are praying unto the Lord, it will become 30 plus people or 30 people. Yun yung pinakang target namin. Yun yung binigay sa amin ng Panginoon. And the Lord will prove that He did these things or this matter. So though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. So ang sabi ng Panginoon, kahit gaano pa po katagal ang ipaghihintay mo, hintayin mo pa rin.
because hindi po siya nade-delay. Ang Panginoon ay hindi nade-delay. Laging on time ang Panginoon. Alam niyo before, nagkaroon po kami ng moment na naghahanap na kami ng malilipatan ng church kasi nga po dumating sa point na na-rush kami na maghanap ng lilipatan ng church kasi nawalan kami ng connections or nawalan kami ng connections that time kay HP doon sa Taguig. So wala kaming place. Nawalan kami ng kuryente nung mga time na yun. So kailangan naming ilipat. So naghahanap kami ng paupahan and nagre-raise kami ng fund na umabot ng 5,000 ata yung na-raise namin na fund. Pero alam nyo, yung fund na yun, saan pinagamit ni Lord para i-improve yung church ngayon dito sa Kupang. Bumili kami ng linoleum, bumili kami ng mga pan-design and so on and so forth. Ginamit namin yung fund na yun kasi binigyan kami ni Lord. Tapos alam niyo yun, dumating sa moment na na-realize ko, Lord, grabe ka pala. Totoo yung revelation mo na humanap kami ng place, pero ikaw pala magdadala ng place para sa amin. Kasi pala, Lord, kung kami pala nakakita ng worth 10,000 na commercial place dito, maring oo, mag-stay kami doon for 2 months, 3 months. Pero 4 months, 5 months, 6 months, hindi ko alam kung kaya natin. Or hindi ko alam kung kaya naming i-maintain na makapag-rent kami ng 10,000 every month. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Ngayon na-realize ko, Panginoon, na your timing is always perfect. Ano po? At totoo yung sinabi niya doon na hindi niya ipapahiya ang kanyang mga anak. Imagine niyo po, di ba? Magbe-blessing na tayo ng church. Mag-i-inauguration na tayo ng church sa building na yon. Tapos biglang after 3 months, isinara yung church doon, nilipat ulit sa bahay. Kasi bakit? Hindi pala kaya. So nakakahiya para kay Lord yung ganon. Pero kung nagsimula tayo sa maliit lang, alam nyo na nag-start kaming gumawa doon sa church, sabi ng Panginoon, "Alak, ano mo ba kung bakit hindi kita binigyan agad ng malaking church? Kasi gusto ko na maging maganda yung kwento ng church na to. From nothing to something, from no house to own house. From no leader to many leaders. From no people to dozens of people." Sabi ko, Lord, grabe ka, ano? Kasi ganun po 'Di ba sa kwento ang bida laging 'di ba, nood kayo ng Encantadia ngayon, yung itinakda, kakabuhay lang ulit. O 'di ba? Manood kayo ng Tanggol, ilang beses na nga namatay yun, 'di ba? Nabuhay pa din Last man standing, 'di ba? You see, people of God. So every revelation of the Lord awaits an appointed time. May appointed time yun. Imagine nyo, sa tagal-tagal, ilang taon na po ang Batang Quiapo. 'Di ba? Ngayon pa lang ma-e-end. Kaka-end lang yata nung last week. 'Di ba? Pero ilang years na 'yun. Yung si people of God, si Pipito Manaloto, ang tagal na nun, ilang years na po 'yun. Pipito Manaloto, lumaki na't lahat yung mga anak nila. 'Di ba, para naging totoong buhay na. Akala mo nagba-vlog na lang sila Elsa at saka si Pipito do'n 'Di ba? Naglakihan na yung mga anak, nagka-jowa na si Chito, samantalang nagsimula 'yun do'n, bata pa 'yun, 'di ba? Yung si people of God, wala naman ho kaming TV pero updated lang, 'di ba? Just I notice. Nage-gets po ninyo? You see, people of God, it is it is a it is it is a reminder to everyone na stop na po natin na mag-rush tayo pagdating sa pag-a-achieve ng ating mga goals. Planuhin niyo po mabuti. Sabi nga po ng Bible na kapag nagplano ka bang magpagawa ng bahay, hindi ka ba muna uupo para pagplanuhan kung magkano yung gagastusin mo? 'Di ba, dahil naisipan mo magpagawa ng bahay, may 100,000 ka, saka mo na lang isipin ngayon yung bahay mo, ano pa lang, wala pang dingding, wala pang pinto, wala pang bintana, ubos na yung 100,000 mo kasi magkano pa lang ang labor ngayon, 700 na. Hallelujah, Jesus. Ay yung foreman pa nun, yung engineer pa nun, yung architect pa nun, yung pagpapa-layout pa nun, yung mga materyales pa nun, wala na yung 100,000 mo. Barya na lang yung makakalabas sa nun. You see? Every goal that we need to achieve, kung ang inyo pong goal ngayon ay maging anointed ka, maging on fire, maging effective ka na kagamit-gamit sa Panginoon, hintayin niyo po yung appointed time ni Lord na ibinigay sa atin. Huwag tayo magmadali. Hindi laging sabi ng Lord ganito, "Pastor, sabi ng Lord magiging naalala ko meron akong isang member dati na gano'n
Yeah. Sabi niya, "Pastor, sabi ng Lord evangelist ako." Sabi ko, "Okey." 'Di ba? Aba, dumating yung moments namin, 'di ba, December, Thanksgiving, lumapit sa akin. Sabi daw, "Pastor, sabi pala ng Lord propeta ako." Sabi ko, "Alin ba dun ang totoo?" Sabi ko, "Ano naman na yung Lord mo, pabago-bago." Ang sabi ng Lord ko kasi in the Bible, hindi siya pabago-bago ng isip. Pero ang tao, pabago-bago ng pag-iisip. Maaaring okey ngayon, pero bukas hindi. Maaaring G today, bukas is hindi na, 'di ba? No permanence. Rababashaya. Nage-gets po natin? Nung nagsisimula pa lamang po ang WTJR, alam niyo po ba, simple lang ang word ni Lord. Focus to walking the Jesus road and I will make you fruitful. Yun lang ang word ng Panginoon. The next step, iginol ko na yun. The next step, dinesisyonan ko na yun. Yun lang yung word ng Panginoon. Yun ang hinawakan ko. Hindi, Lord, ma-achieve ko ito kasi ito yung pinangawakan ko, yung plano mo. At ginawa ng Panginoon na fruitful ang ministeryo ng Panginoon na ito. Na hindi kami nagkulang. Are you listening? Hope you learn. Jesus. Karabababashike. Ano? We need these goals to achieve, but don't rush. Gusto mo maging magaling sa negosyo, it takes years. Gusto mo maging magaling sa ministry, it takes time. Gusto mo maging magaling na minister, maging magaling na tagapagsalita ng Lord, it needs practice. Gusto mo maging anointed vessel ng Panginoon, you need more fire hanggang sa mag-overflow ka. At pag nag-overflow ka na, yun, magiging ilawan ka na rin ng iba. Katulad nga ng sinabi ni Prophet Tommy, if you are handling fire, everyone na didikit sa'yo, they will become on fire. Pero kung wala kang fire, huwag ka na magtaka bakit lahat ng dumidikit sa'yo, pamilya mo, hindi on fire. 'Di ba? Bakit yung pamilya mo hindi mo madala? Bakit yung mga kaibigan mo hindi mo pa madala? Kasi hindi ka pa on fire, hindi ka pa overflowing. May fire ka, oo, pero hindi ka pa punong-puno. Hindi ka pa nag-aawas. Kasi ang fire, kapag malaki na yon, naging wildfire, damay-damay na to, lahat ng dumikit doon masusunog. So ganun din sa atin, sa paglilingkod kay Lord. Kung ikaw ay totoong on fire, lahat ng didikit sa'yo, they will become on fire. If you are wise, lahat ng didikit sa'yo, they will become wise. Kung ikaw po ay fruitful, lahat ng didikit sa'yo magiging fruitful. Kung ikaw ay generous, lahat ng didikit sa'yo, they will learn to be generous. Tama po ba ako? Because a friend sharpens friends, iron sharpens iron. Hindi pwedeng tumalas ang bakal nang ikiniskis mo siya sa 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 bato rin. Kailangan sa bakal din. Thank you, Jesus. Number 3, stop rushing that your trials end or your trials to end. Huwag po tayo magmadali na matapos kaagad yung trials natin. Kasi ang sabi ng James 1-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Lagi po nating tatandaan yan. Huwag po kayong magmadali na matapos agad yung pinagdadaanan yung trouble. Minsan ang prayer natin kay Lord, Lord, tanggalin mo po yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, hindi niya yung tatanggalin. At bibigyan ko po kayo ng word ngayon. Alam niyo po ba, every time na sinasabi mo kay Lord, Lord, ayusin mo ako, bibigyan ka ni Lord ng sitwasyon na kung saan maaayos ka. Lord, i-training niyo ako, bibigyan ka ni Lord ng coach. Hindi ka bibigyan ni Lord ng boom. O, train ka na, pwede ka na. Hinipan na kita. Nilay hands na kita, train ka na. Alam niyo, marami namang nilay hands na hindi trained eh. Kaya hindi sila naging effective. O, nilay hands ka na, sa'yo yung fire. Pero dahil hindi ka trained, nawala din yung fire. Diba? I was remember my fury. Noong year 2023, ang daming on fire daw na mga revivalist ko noon na nagpe-preach everywhere in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumating ang January 2024.
Wala ang natira, yung mga totoong on fire, yung mga totoong train, yung mga totoong yung desire nila na i-preach yung gospel ay mag-apoy. 2024, nauso ang revival. Revival dito, revival doon. Hallelujah. Ang daming tumanggap, ang daming naslain, ang daming umiyak, ang daming humiyaw, ang daming sumigaw. 2024 end. Asa na yung mga humiyaw at sumigaw? Are they transformed? Kung na-transform lahat yung mga libo-libong pumunta kay Apostle Catherine Craig nung last, ilan ba to? 4 years ago ata or last 2 years ago. Nakalimutan ko na kung kailan. Ano po? Hallelujah Jesus. Alam nyo, di sana, tamo 8,000 people o times nyo sa 2. Ibig sabihin, tigil isang tao lang yung mapuntahan nila, 16,000 na yung magiging transform na life. Kaya alam nyo mga kapatid, that's the reason why the Lord wants multiplication. Kaya nais niya na mag-multiply tayo. Diba? Wag lang tayong dagdag ng dagdag pero hindi naman tayo nagmumultiply. O yung church natin, dagdag ng dagdag ng member, ang tanong, nadadagdagan ba yung mga minumultiply na leader? Nadadagdagan ba yung minumultiply na card? Nadadagdagan ba yung minumultiply na prophetic vessel, healing vessel, deliverance vessel o hindi? Kaya alam nyo, maging blessed po kayo. Sabi doon, consider it pure joy. Matuwa ka pangaraw kapag dumaraan ka ng trials. Hindi mo kailangan magmukmuk, hindi mo kailangan magdrama, hindi mo kailangan maghagulgul, magngalngal dyan. Diba? Sabi nga doon sa Bicol, magparahibi. Hindi mo na kailangan magparahibi pa every day of your life para lamang ma-end yung trials mo. Walang trials na na-end sa mga iyakin. Kaya nga isa sa mga lagi namin tinuturo sa WTJR, walang iyakin. Sa WTJR, walang minister na iyakin. Kasi yung mga iyakin, 'di ba, sila yung mga duwag, sila yung mga coward, sila yung mga takot na humarap. Pwede tayong umiyak sa Panginoon, pero pagdating sa problema, hindi yan iniiyakan. Yan po'y tinatawanan. Tawanan mo yung problema mo. Hayaan mo yung problema ang mamroblema sa kanyang sarili. Are you with me? Kaya tinan mo, mas bata ka pa sa akin pero mas matanda ka pa sa akin tingnan. Kasi bakit? Na-stress ka sa buhay, daming problema. Kaya may mga tao na ayaw na sa'yong sumama kasi every time na kasama mo, anong kinukuwento mo, "Alam mo ganito yung nangyari sa'kin, alam mo kakatamad." Kahit ako tinatamad akong sumama sa ganiyang tao, yung walang sense. Wala akong matututunan, 'di ba? Mo iisipin mo, araw-araw mong kasama namomroblema. So ibig sabihin pati ikaw nadamay na sa problema niya. So araw-araw ka din may problema kahit wala kang problema. Imagine mo, 'di ba araw-araw sasabihin sa alam mo Maring Selena wala akong pera, 'di ba? O di ikaw madadamay din, "Ako rin brother, ako rin sis, wala rin." Eh, problema ko din 'yan, araw-araw ko rin hinahanap. 'Di ba saan kaya natin matatagpuan 'yan ano? Ah, Jesus. 'Di ba po? Kaya alam niyo kapag may lumalapit sa'kin sinasabi nila, "Pastor alam mo malaki yung problema ko." Sabi ko, "Ako rin." 'Di ba? 'Di joke lang. 'Pag sinasabi nila malaki yung problema nila, sasabihin ko, "Hindi kaya mo 'yan." 'Di ba? Ilapit mo kay Lord, sa kanya mo na lang itsismis, wag na lang sa akin. Sabi kong gano'n kasi 'pag sa akin mo na sa akin 'yan itsismis, mamroblema tayo pareho. Pati ako ma-stress, ma-high blood ako sa'yo. 'Di ba? Kahit low blood ako, ma-high blood ako sa'yo sa dami ng problema mo, oy. 'Di ba? Yung si people of God, 'di ba nakakita na po kayo ng gano'n? Yung nagshe-sharing sila ng problema nila sa isa't isa tapos mamaya pareho na sila nag-iiyakan, o parehas sila nagdrama. O ano nangyari sa problema nila? Wala nasolusyonan kasi drinamahan lang nila, iniyakan lang nila yung problema nila, dapat solusyon. 'Di ba dapat ang pag-usapan yung solusyon, alam mo mare problema natin, alam ko kung problema mo rin pera, 'no. Paano kaya natin sosolusyonan, ma-hold up tayong bangko gano'n, mga solusyon, 'di ba, joke lang, 'di ba? Kasalanan yun. 'Di ba napatawa naman, 'no, wala daw pera hinold up yung bangko, 'no. Hindi, 'pag wala kayong pera, mag-DPWH kayo, 'di ba, male-maleta.
Hallelujah, Jesus. Mm. 'Di ba gusto ko lang magbigay ng konting smile sa bawat isa sa inyo. Kasi ang trials natin, 'wag natin laging ipagpe-pray na ano, alam mo minsan gaganon tayo, eh, 'no, "Lord, ang dami ko ng problema, gusto ko ng matapos ang lahat ng ito, Lord." Pero ang sagot sa'yo ng Panginoon, "Anak, alam mo ang sabi mo sa akin, 'Lord, baguhin mo po ako.' O ayan, binigyan kita ng problema kasi 'yun yung magpapabago sa'yo. Kasi kung hindi ka mamomroblema, hindi ka magbabago." 'Di ba pansinin niyo, 'pag hindi mo naranasang mawalan ng pera, hindi mo mararanasang magtipid. Tama, mali? Trust me, people of God. Lord, ayoko na ng pagkakautang. Pero alam mo kung bakit mo naranasang malubog sa utang? Para matuto ka na magbayad. Para matuto ka na gumawa ng paraan how to how to end your trials. Because in every trial, there is always purpose. Sabi diyan 'no, this testing produces faith. So dun ka matututo. Pansinin ninyo, sino po ditong nakaranas na ang dami mo ng nilapitang tao tapos walang-wala ka talagang malapitan? Hanggang sa dumating ka sa point ng buhay mo na isa na lang yung lalapitan mo, si Lord na lang. Tapos sinabi mo lang sa kanya, umiyak ka, "Lord, hindi ko na kaya. Tulungan mo ko." Nakatulog ka, paggising mo kinabukasan, pak, 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 tadtad ka ng mga ano messages. "Oy, sister, oy brother, eto nga pala yung ano, may nagpapabigay, merong ganto, merong ganyan." Come on, people of God. Wag po kayong magtataka 'pag humingi ka po ng strength kay Lord, ang ibibigay niya hindi isang gano'n, tsak, strength. Walang gano'n. Hindi tayo nasa mundo ng fita, na kapag nagbigay ka ng kalahating pita at nag-request ka po ng sports car, ay may kalahating sports car ka na. Walang gano'n. 'Pag ni-request mo kay Lord, "Lord, patatagin mo ako." Bibigyan ka or i-a-allow ni Lord yung trial sa buhay mo para makita mo kung matatag ka na ba talaga. Many of you, you are praying, "Lord, patatagin mo yung pamilya ko." Bakit trouble yung pamilya mo ngayon? Testing yan, trial yan, para makita mo paano niya patatatagin yung pamilya mo at paano ka niya patatatagin. Tama, mali? When you are asking to the Lord, "Lord, ayusin niyo po yung finance ko." Dun pa minsan darating yung moments ng trouble mo because the Lord wanted to see kung ikaw po ba talaga ay natuto na. Some people nag-aral pa sila ng ipunaryo ni Chinkitan, pero ayun, kahit piso walang ipon, 'di ba? Paano sila magiging milyonaryo? 'Di ba kung hindi naman nila na-apply ng tama yung kanila pong dine-desire, ay desire na mag-ipon, pero nung binabasa yung ipunaryo tinulugan. Marami pong gano'n, eh. Maraming mga tao nagde-desire na maging kagamit-gamit sa ministry ni Lord. Pansinin mo, puntahan mo ng Sunday service, tulog 'yan. Puntahan mo ng discipleship, puntahan mo ng prayer time. Para mga apostol 'yan nung nagsisimula pa lang sila, 'di ba? Puwede mo na ngang kantahan, eh, "Are you sleeping? Are you sleeping?" 'Di ba? Naisip people of God, thank you Lord. If you wanted to end trial, face trial. Yun nga po yung lagi kong sinasabi sa aking mga pinamumunuang mga tupa, yung trial, 'wag mong katakutan yung problema, 'no? Englishin natin para mas maganda. Face your fear and then fear your face. Tagalog, 'di ba? Yung mga takot mo na 'yan, yung mga trial mo na 'yan, harapin mo 'yan. Pero katakutan mo yung pagmumukha mo, yun yun. 'Di ba, huwag kang matakot sa trial, katakutan mo yung pagmumukha mo, sige, 'di ba? Kaya tignan niyo, bakit kaya si pastor mukhang bata pa? Takot ako magka-wrinkles, eh, kaya hinarap ko na lang yung takot ko, 'di ba? Kasi takot ako na magkaroon ng tagyawat.
'Di ba 'pag mai-stress ka, magtagyawat ka, 'pag mai-stress ka, magkulubot yang balat mo diyan, kailangan mo pa ng Bigibelo. Ano, eh, gastos 'yan. Mas lalo akong mamomroblema kung paano ko ipapabanat yung aking mukha, 'di ba? Paano pa-rejuvenating nito, 'di ba? So, harapin mo na lang yung trials na 'yan hanggang sa matapos. And then afterwards, you will see the rewards of being persevere in the trial. Sabi ng 2 Corinthians 4:17, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Lagi niyo pong tandaan 'yan. Ano po, na yung pong nangyayari sa ating trouble, yan po ay may reason para i-achieve mo yung mas higher na version ng sarili mo. Nage-gets po ninyo? Ang cellphone kapag nagla-lag, kailangan mong i-update para magkaroon ng magandang magandang run. Hallelujah, Jesus. Are you learning? Parang wala yata parang kailangan kong i-reboot itong mga ito, Parang they are not learning, Nage-gets po ninyo? Stop rushing to desire something. Stop rushing to achieve your goals agad-agad. Planuhing mabuti. And ikatlo, don't rush or stop rushing your trials to end. Hayaan nyo lang po yung trials ninyo na nandiyan hanggang sa matapos. Alam nyo po, kapag ang problema, problema nyo, mas lalong problema yan. Pero kung ang problema, hinayaan mo lang yan hanggang matapos yan, mamamalayan mo na lang tapos na yung problema mo. Alam nyo, mayroon akong isang kapatiran na before siya ay supporter ng ministry. Doon sa unang ministry ko palang, supporter siya before. Siya ay taga-Korea. Alam nyo, mini-message ako noon lagi. Sabi niya, "Pastor, thank you po sa prayer. Alam mo po ba, Pastor, totoo po yung sinabi mo na wag ko nang alalahanin yung malaking utang ko kasi nagkaroon siya ng milyon na utang." Kasi meron yata siyang, basta may desire siya Hindi ko alam kung desire niyang puntahan o desire niyang bilhin. Tapos umutang siya ng milyon. Ang ending, nawalan siya ng trabaho, tapos na-trouble siya sa pagbabayad. Ngayon, tumubo yun ng tumubo. Iba pa naman ang currency ng Korea. Po, sobrang laki ng kanyang utang as in milyon. Thank you, Jesus. Alam niyo, everyday, sabi niya, "Totoo po yung sinabi mo, Pastor. Alam mo ginawa ko, nag-work lang ako, sideline ako. Tapos, kada may maiipon ako dun sa sideline ko, binabayad ko." And then one time, message niya sa akin, screenshot niya po yung, yung, yung sinend sa kanya ng microloan company. Nakalagay doon ay, ano, nakalagay doon ay, ano ba to? Yang kamsamnida. Di, joke lang. Nakalagay po doon, "Thank you. You are fully paid." Sabi niya, "Pastor, ang sarap pala sa pakiramdam. Alam mo ba, kung hindi po dahil sa inyo, stress na po ako, pero salamat sa prayer. Salamat sa mga tips na ibinigay po ninyo. Kasi yung napagdaanan mo pala dati, magkaiba lang ng senaryo, magkaiba lang ng currency, magkaiba lamang ng gaano kalaki. Pero halos pareho po pala tayo, Pastor. Natuto po ako sa mga pinagdaanan mo. Kaya salamat pa din." Nage-gets niyo po, mga kapatid? Urababashaya. The Lord wants us to stop rushing. Kaya mga kapatid, ire-remind ulit kita ngayon. Kung ikaw ay nagwo-walk prophetically, wag mong i-rush yung sarili mo. Hindi mo kailangan makakita ng demons, hindi mo kailangan makakita ng angel. Kung ano lang yung vision or kung ano lang yung pinakita ni Lord, yun lang. Ipan into flames mo na lang. Pero hindi ibig sabihin na ipan into flames, kailangan mong i-hit na sobrang grabe na kaagad yung makita mong vision. Baka mamaya sa halip na vision niya, maging invasion na yan. Para ka nakabisyo, akala mo nakadroga ka. Hallelujah. Now you see, people of God, rabakaya, rababakaya. That's the reason why we need to understand that, people of God, to stop rushing in many things. Kahit saan. Decision man yan. Plano mo sa buhay, plano sa ministry, goals mo, pansarili, o goal mo para sa ministry. You need to learn. Are you with me, people of God?
Thank you, Jesus. So let us pray. Heavenly Father, I thank you. I want to bless all these people that are here tonight in this Gmeet. Father, I declare that you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. Father, I declare that you will move mightily upon them. Always remind them, Lord, na wag silang magmadali sa lahat ng bagay. At i-remind mo rin sila, Lord, na wag sila ring magmabagal, Panginoon. Stay on the momentum, Lord, of their walk in you, Lord God. Harababa shundele kia romono suntele yandere bresia la rabarara. Lipra bababushi karia babarakia turlamana sonte yande. Father, I declare that you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. Lord, let them desire, Panginoon, kung ano lang yung desire mo for them. Huwag na sila mag-go beyond pa, Panginoon, sa kung hindi mo naman sinabi, Lord. Lord, let them, Lord, stop rushing to achieve goals agad-agad. Hayaan nila, Panginoon, yung proseso, Panginoon, na mag-overflow sa kanilang mga buhay. Ganon din, Panginoon, Lord, stop rushing, O Lord, na mag-end na kaagad yung mga trials because every trials is meant, Panginoon, to open another door. Na Lord, itong mga trials na ito because you wanted to fix them, Lord. Hindi siya naging trials dahil gusto mo lang silang subukin or gusto mo lang silang pahirapan. Yung trials na ito, Panginoon, ay ibinigay mo sa amin bilang test kung paano namin, Panginoon, mapapagtagumpayan or paano namin magagawa yung pinapagawa mo sa amin. Father, I declare and decree that you will move mightily and powerfully in the mighty name of Jesus, O Lord. Father, I declare that you will move upon each and every one, O God, here in this ministry. Father, I thank you for all the things that you have done. I thank you, Lord, for all the revelation of this teaching, O Lord. Thank you for the impartation of this knowledge, O Lord, that will equip us, Panginoon, kung ano yung desire na meron kami. Salamat nga po, Ama, tunay na ikay dakila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. So, in glory to God.